I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, ba't mayroon tayong upload videos, updates sa inyo. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino NOFW. Agay ang mismong may-ari ng FB. Ano ba yan guys ha? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Para kumpleto detalyado, basahin po natin mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat. Sabi po ng Abante TNT, DICT, PCO, kinalampag Meta sa pagdami ng fake news sa Pilipinas. Yes! Sino ba nagpapakalat ng fake news? Diba yung mga taong BBM resign, sabi nilang ganoon. Bakit nasabi ko yon? Hindi nyo ba nakita yung mga black propaganda nila? Yun, diba? Kaysa daw, tawag dito, gumagamit ng ang Pangulo, si Pulburon video, tapos yung mga kay malubha daw ang sakit, kaya nga umalma si Secretary Gadun diba? Sumulat ang Department of Information and Communication and Technology, DICT, at Presidential Communication Office, PCO, kay Meta, si CEO Mark Zuckerberg, kaunay na umano'y ng patuloy na magkalat ng fake news sa platform na itinuturing na sa banta sa seguridad at kinukumihan ng bansa sa gitna ng krisis sa langis. Kaya nga dapat masampulan ng mga yan Sa isang liham na may pitsang Abelten at nilagdaan ng DICT, Secretary Henry Aguda at PCO Acting Secretary Dave Gomez, binigyan din ng pamalaan na ang mabilis na pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa presyo ng langis, supply ng kuryente at mga piking ulat sa kalusugan ng ilang matataas na opisyal ay nagdudulot ng panganib sa kaayusan ng publiko. Yan, makarma sana ang mga nagpapakalat ng fake news guys. Sa totoo lang, sila po ang salot sa lipunan. Wala nang iba. Kundi yung mga taong nagsasabi BBM resign, BBM resign. Ano yun? Parang gusto lang maagawang pwesto. Nako po. Ito mahirap. Nako. Naway tigil-tigil na yung pagpapakalat ng fake news, kaya tayo laging may source guys. Ayon sa DICT at PCO, ang mga naturang aktibidad ay maaaring saklaw ng Article 154 ang Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Lalo na kung ginagamit ang mga digital platform para magpakalat ng takot, diba? Ng takot at kalituhan sa gitna ng crisis. Ayan, kaya nga kinukontra natin diba? Mag-iingat kayo sa mga fake news guys. Huwag basta-basta maniwala. Sa pro-government lang kayo magmaniniwala. Huwag lang sa mga dilis. Puro fake news yan. Dahil dito, hinihinalang ng pamahalaan sa Meta na magpatupad ng mas mahigpit na hakbang laban sa disinformation, kabilang ang mas pinaigting na deteksyon at suppression system, mabilis na pag-flag at pag-alis ng content na nakaapekto sa kaligtasan ng publiko, katatagan ng ekonomiya at pambansang seguridad. Dapat yan pag may nakita kayong mga fake news sa pwersa para matanggal. Diba report? Kailangan i-report yan. Ito yan. Talagang nakaka-stress yung mga fake news na yan Di totoo guys. Ayan Kaya nagpasuklolo na po ang Malacanang kay CEO Zuckerberg. Kasama rin sa hiling ang 24/7 senior level coordination local point. Mas malinaw na escalation at response timeless para sa high risk content at regular na transparency report kaugnay ng pag-alis ng harmful content. Tama po yan. Diba mga kababayan? Maging responsible din tayo sa pagpapakalat ng magandang balita. Diba? Well, makikita nyo yan, mga fake news yan sa mga anti-government talaga. Yung mga anti-Marcos. Binigyan ng gobyerno ng Meta ng 7 araw
para magsumiti ng detalyadong plano sa pagpapatupad ng naturang hakbang. Tama yun. Diba? Wow. Nagbabala rin ang pamalaan na kung magbibigo ang kumpanya na tumugon, maaari itong humantong sa legal at regulatory action sa pagtulungan ng NTC, Cybercrime Investigation and Coordination Center at Department of Justice unang protektahan ang publiko. Yes, ewan ko ba kung bakit na-attempt nila na magpakalat ng fake news sa mismong sariling bansa nila. Sa totoo lang. Grabe talaga. Ano guys? So yun mga kababayan. Ano ang masasabi nyo? Nagpasaklulo na ang Malacanang sa kay Zuckerberg guys. Yan o, the ICT PCO kinalampag mita sa dami ng fake news sa Pilipinas. Ayun dapat ang nararapat ano. So yun mga kababayan, ano po ang palagay nyo? Hindi ako mapalagay. Sapagkat ang Pilipinas ay nasa maganda, sa maayos at mabuting kamay sa pamamagitan ng Pangulong Marcos Jr. So yun mga kababayan, ayan. Nagpasaklulo na ang Malacanang kay Zuckerberg para matigil yung mga fake news. Oo nga, kaya lang tingnan mabuti yung mga content nila kung yun ay legit o hindi. Diba guys? So yun mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo dito? Ay, sige, maganda naman ito no, para matalungan tayo ng Meta. At nagpasaklulo po ang Malacanang kay Meta. Sumulat sila para nang sa ganun matigil ang fake news na kumukalat sa social media, kaya wag kayo maniwala basta-basta pag walang source mga kababayan. Basta ang importante ay mawala yung mga fake news na yan. Wala na namang ginawa ko ng manira ng manira. Sino nga ba sila? Well, you know and I know. Next naman. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Follow me and likes guys. Bye everyone. God bless Philippines. There's more.